energy ng particle. Okay? And if yung energy ng particle ay less than dun sa height ng potential barrier, merong exponential na probability na mag-tunnel. And pag yung energy is greater than the height of the barrier, meron siyang sort of parang resonant na tunneling probability, meaning na at certain points yung transmission ay unity, or at certain energy levels yung transmission ay unity, and in other energy levels yung transmission ay merong minimum value. Okay, so parang yung behavior na yun can only be observed quantum mechanically. Okay, now, pagpatuloy natin yung discussion, particularly dun sa tawag dito, double square potential barrier. Okay, in this case, ito yung double barrier na ito. So we have a particle coming in from the left. Okay, particle coming in from the left. Okay, and ano ngayon yung transmission probability as it goes out through the double barrier. Okay, double rectangular potential barrier. Okay, so dito makikita natin na yung transmission probability, okay, will have a peak, okay, at a certain energy level. And yung peak na yun, kung titignan nyo mabuti, ay unity. Okay, so meron kang transmission peak dun sa double barrier na yan. In contrast dun sa single barrier, di ba? Sa single barrier, meron ka lang exponential na tawag dito, probability as the energy goes to yung potential V0. Pero dito meron kang unity probability. So that's one way to achieve unity probability even if yung energy niya is less than yung height ng potential barrier. Okay, ano pang information na pwede niyo makuha dito? Okay. Ang isa pang information na pwede niyo makuha dito is yung if you check yung width ng barrier, like width nung transmission, okay, peak. Saan niyo i-check yung width ng transmission peak? Kukunin niyo yung half, okay? So somewhere here at 0.5, tapos i-measure niyo yung width nito. Okay, ang tawag natin diyan, okay, at least dito sa dito sa book, ang symbol na ginagamit is capital gamma. Pero yung width na yan is the full width kasi yung width niya from top to bottom at half maximum kasi 50% siya nung maximum na transmission. Okay, so yan yung full width at half maximum. Okay. Parang nangamoy pusa. Nangamoy ba kayo? Buong araw ko nakakaamoy ng tae. I'm sure hindi ako yun. Shit, naka-record. Okay. Anyway, so yan yung full width at half maximum. Ano information na pwede natin makuha dyan? Yung full width at half maximum is related to what's called a resonant lifetime. Okay, so ang resonant lifetime, okay, which is symbolized by tau, okay, is equal to h bar over yung full width at half maximum. Okay, so kung ano man yung energy na makuha nyo dyan, kunin nyo yung reciprocal, multiply nyo by h bar, then you get yung resonant lifetime. Okay? Ano ibig sabihin ng resonant lifetime? First of all, kailangan natin tanungin, bakit ka merong peak dito? Bakit ka merong transmission peak at that energy level? Ano yung nag-cause ng transmission peak na yan? Okay.
So meron ba makakasagot ng tanong na yun? Meron makakasagot ng tanong na yun. Yun na naman yung tanong ko eh. Meron ba sa inyo makakasagot ng tanong na yun? Ha? Yes, in some sense. Of course, ground state yan, di ba? Oh, tama ka naman doon. Pero bakit siya nag-appear? And ano yung ano, di ba? Ano yung physics behind it? So, ano nangyayari dito? So, you have an electron, tawag dito, tunneling through the first square rectangular potential barrier, di ba? Ano nangyayari after it tunnels through the first barrier? Ha? Ano? Hindi, hindi. Oh, no, okay, sige. Yeah, ano ibig sabihin mo mababawasan? Isang electron lang naman yan eh. 'Di ba? So, ano actually yung ano ibig sabihin pag nababawasan? So, ano yung ano yung superposition? Ano yung dalawang waves na yung yes, okay, good. So, yung yung electron na na-transmit dun sa first barrier at yung reflection niya dun sa second barrier. So meron kang wave within yung between the two barriers, meron kang wave na papunta sa right and then wave na papunta sa left. Pag nag-interfere sila sa isa't isa, mag-interfere sila constructively at yun yung magpo-form nung tawag dito energy level niya. Okay, any other energies will just cancel out. Okay? Kaya anong magta-tunnel pag doon sa second barrier papalabas? Yung kaisa-isang electron with that amount, with that energy. Okay? So papasok siya doon. Okay? And magta-tunnel siya doon sa second barrier at lalabas siya as the transmission peak. So anong klaseng phenomenon yung nandoon? So interference ng dalawang waves. Anong tawag natin sa phenomenon na yan? Resonance. Okay? Kaya siya tinawag na resonant tunneling. Okay? And kaya ito tinawag na resonant lifetime. Okay, now, yung electron na yan, okay, once it tunnels through, okay, hindi niyo ma-measure yan ng anytime. Okay, kasi meron lang siyang lifetime. Okay, so magda-die out din kagad yung anong tawag dito? When you measure it, you only have a small window in time para i-measure siya. Okay, yun yung tinatawag na resonant lifetime. Okay, and you can measure yung resonant lifetime from the full width at half maximum. So yun yung mga information na makukuha niyo diyan sa graph na ito. Okay. Okay, now in this graph or in this figure, yung full width at half maximum is about 31 milli-electron volts. Kalagay ba rito? Yan. 31 milli-electron volts, 30.7 milli-electron volts, which translates to a lifetime of 21 femtoseconds. Okay, so pag sinulat natin dito, so this translates to a lifetime of 21 femtoseconds. Naintindihan niyo naman yung prefix na femto? Anong yun? Ano exponent? Ha? Ano yung 10 to the? Ano yung unang-una, mas madaling tanong. Plus or minus? 10 to the plus or 10 to the minus? Minus. Talagang bini-breakdown natin yung okay, ano ang nano? 10 to the minus? Ano yung 10 to the minus 12? Pico. Okay. 10 to the minus. Hindi 10 to the 15, 10 to the minus.
15. Okay, so this is 21 times 10 to the minus 15 seconds. Yung nanoseconds, ang hirap nang i-measure, di ba? So this is 6 orders of magnitude even faster. So 21 times 10 to the minus 15 seconds. Okay, so to measure these kinds of tawag dito, transmission lifetimes, resonant lifetimes, kailangan yun ng special machines, spectrometers, okay, para para makita yung transmission ng mga electrons nito. Okay. So how do you actually measure them? So ang ginagawa nyo is you apply a voltage kasi yung graph na ito is transmission yung as a function of energy. Okay, so transmission yung horizontal axis and yung y-axis is energy. So there's the energy, the transmission is dependent on the energy nung electron as it goes into the barrier. Okay, pero hindi niyo naman alam yung energy ng electron. Hindi siya measurable, diba? Ano bang measurable na quantity? Pagdating sa ang tawag dito, sa tunay na buhay. Ma-measure niyo yung momentum talaga? So you have a device that measures momentum directly. To measure momentum, kailangan yung ma-measure muna yung mass, yung distance na na-travel yan, yung time. So you actually need tawag dito 3 instruments kasi kailangan mo ng stopwatch to measure time, ruler to measure distance, and weighing scale to measure mass. Diba? So wala talaga tayong device that measures momentum directly. So how do you measure, ano yung mga bagay na pwede natin i-measure directly? Barrier. How do you measure yung barrier? Yung potential. So you use a voltmeter, right? So you apply voltage at tignan nyo kung anong current yung lalabas. Okay, and that's what you do. That's what you actually do. So pag nag-apply ka ng voltage, ang nangyayari dito sa barrier na to is nag-shift siya. Okay, nag-shift siya upward. Okay, just like here. Okay, and as it shifts, okay, kung ano man yung energy nung nilalagay niyo dyan, okay, yun din yung energy magkakasin. If this energy, this bias voltage is less than yung resonant energy na yan, wala siyang ibibigay ng current. Pero once the bias voltage is equal to the resonant energy, okay, magpipik siya, and then pag lumagpas siya, babagsak siya. Okay, and then, pag umabot na siya dito, pag umabot na siya dyan, saka siya akit ng dire-diretso lang. Okay, so that's how you measure. Anong tawag dito? Yung resonant tunneling. So you apply voltage and then you measure yung current na lumalabas dun sa iyong device. Okay? So how do you make this device? Okay, this is something na well, you use certain machines para gawin itong device nito. But yun. Hindi ko na lang i-describe kasi mahirap siyang i-describe nang walang picture. Okay? So yan yung mga ganyan niyo siya pwedeng i-measure. Any questions? Okay. Now, ang gawin natin is, ang next na gawin natin ay, we have this double well. Imbis na double rectangular barrier, we have this double well. Now, alam natin, di ba, from yung previous lessons na if you have a single well, okay, inside the well ay merong probability na makita yung electron. And dun sa boundaries, okay, as you go away from the well, okay, merong probability, pero yung probability na yun ay palit ng pag-et. Okay, so nagdidecay yung probability towards the left at towards the right. Now, if you have another well that is sufficiently far away from the first well,
Okay? Ganun din yung case. So yung probability na makita niyo yung particle ay ganyan. Okay. Now, if you have these two wells that are far apart from each other and yung wave functions nila ay hindi nag-interfere sa isa't isa, then ang tawag natin dito ay degenerate na states kasi you have two wells na pareho yung energy levels. Okay, so since pareho yung energy levels nila, they have degenerate states. Now, paano kung paliitin natin yung width between them in such a way na yung dalawang tails nung tawag dito potential barrier, anong probability ay mag-interfere sa isa't isa. Anong mangyayari sa kanila? Well, ang isang mangyayari dito is magkakaroon ng splitting ng energy levels. Okay, so from this single energy level, mag-split siya to a ground state and to a first excited state. So wala ka ng degenerate states, okay, kasi pareho na silang, magkaiba na sila ng energy level. Okay, and yung ground state, kung papansinin niyo is symmetric at yung first excited state ay anti-symmetric. Okay, so ganyan yung nangyayari if you allow these two wave functions to interfere. Okay, so their potentials are coupled. Okay, now yung splitting na yan, syempre is yung energy levels between them is E1 minus E naught, and pag how do we see that splitting? Okay, ang isa rin pwede natin gawin actually to see yung splitting na yan is to consider this type of system. Instead of just two rectangular barriers, we have three rectangular barriers. Ang difference lang dun sa kanina is that kanina, yung sa well, paganyan yung potential. Okay? Paganyan yung potential. So yun na yung double well ninyo. Okay. Pero ngayon, ang ginawa natin is, ginawa na lang natin three rectangular barriers. And yung effect, kung titignan niyo ay quite same. So dahil manipis lang tong barrier na ito, nag-interfere yung tawag dito, yung energy level dito at saka yung energy level dito kaysa isa't isa, at ang nagiging cause, ang nagiging reaction is that nagsisplit yung energy levels nila. Okay? When you measure yung transmission probability, you have a transmission, you have two peaks na may unity na transmission. Okay, corresponding dun sa energy levels na ito. Kung papansinin nyo rin, yung unang peak, okay, yung full width of half maximum ng unang peak is much smaller than yung full width of half maximum ng pangalawang peak. Which means na yung lifetime nung unang peak is longer than yung lifetime dun sa pangalawang peak. So mas madali niyo makikita yung unang peak kaysa dun sa pangalawang peak. Okay, so ano ang nagko-cause nung splitting? Ano sa tingin niyo yung nagko-cause ng splitting? Yung probabilities gagano ba? Yung sasagot ko sa exam. Yes, nag-interfere. Ano yung nag-interfere? Yung dalawang wave functions. Okay, so yun na nga yun, di ba? Nag-interfere yung dalawang wave functions. But there's also a similar principle or an equivalent principle that tawag dito that states na or that actually tawag dito that can actually be used as an interpretation para dun sa splitting ng energy levels. Okay? At ano sa tingin niyo yun? Kasi ang idea dito is that
Di ba kung far apart, kung malaki yung width ng middle na barrier, hindi mag-interfere yung dalawang energy levels. Right? Okay. Ngayon, pag pinanipisan niyo yung barrier na yun, mag-interfere na sila sa isa't isa. Anong tawag dito? So magkakaroon ng splitting ng energy level. So saan kayo nakakita ng gano'n na ang tawag dito? Na okay, meron kang dalawang electrons na pareho ng energy. Pagkatapos, well, anong mangyayari dun sa dalawang electrons na yan? In order for them to exist, okay, na pareho yung energy nila, ano yung kailangan mangyari? Well, hindi sila magre-repel. Hindi naman sila magre-repel. Sa chemistry, thus, lowest excited state, ilang electrons ang pwede nyo ilagay? Sorry. Sa ground state, ilang electrons ang pwede nyo ilagay sa ground state? Ilan? Ano bang ground state? Sa chemistry, ano bang ground state ng electron? 1s, 2. So ilang electron yung pwede nyo ilagay? Dalawa. Pero paano sila, kung pareho sila ng energy, nag-exist? Dalawang electrons. Yes, meron silang opposite spins. Now, if they have opposite spins, their energies are not necessarily the same. Yung isa doon mas mababa, at yung isa mas mataas. So nagkakaroon ng splitting. And this is another way to interpret yung ganitong klaseng phenomenon. The reason why they're splitting is because of Pauli's exclusion principle. Okay? So they cannot exist, two particles cannot exist with the same energy. And for them to exist, kailangan nilang mag-split na energy level. Okay, kahit maliit lang na splitting. Okay, and in the case of electrons, yung splitting na yun results to different splits. Okay, so yun yung similar na case. Wala ko may pumasok. Narinig akong ano eh. Okay. Yun. Now, ang gawin natin next is panipisin natin yung middle na barrier. Ano sa tingin nyo mangyayari? Paninipisin natin yung middle na barrier. Yes, mas lalaki yung pag-split nila kasi 'di ba? Lalo sila nag-interfere sa isa't isa at gusto nilang para mag-exist sila, kailangan nilang mag-split ng energy level. Okay? Dahil nag-interfere na sila sa isa't isa, stronger, okay, kailangan yung splitting is larger. Okay, so kung papasin niyo dito at saka diyan, mas malaki din rin yung split. Yung energy, yung full width at half maximum nung lower energy level is still smaller kumpara dun sa first excited sa E1. Okay? Yung delta E ay mas malaki na. Okay? Okay. And what happens kung sa tingin nyo ay pakapalin natin yung middle barrier? Ano mangyayari? Liliit, tapos babalik sa lalaki yung, hindi, kumapal na yung kakapalin natin yung middle barrier. Yes, kasi i-explain natin kanina, di ba? Actually, nag-start tayo sa double well na makapal yung anong doon? Anong result doon? Ang result doon is isa lang yung energy level nila kasi sobrang katanga. So ganun yung mangyayari. So dahil kumapal, saan na yun? Ay, hindi ko na mali yung na-paste ko. Okay. Pag makapal yan, pag makapal yung middle barrier,
ang mangyayari dyan is, iisa na lang yung energy level. Okay, so magkakaroon ka ng peak dyan na maliit, and then malaki na ganyan. Okay, now, notice na yung peak ay hindi na unity transmission. Okay, so mababa na yung transmission probability niya pag pinakapal natin. Now, we can graph kung ano yung nangyayari, okay, tawag dito dun sa splitting, okay, as a function of yung thickness ng middle na barrier. Okay, so dito sa graph na ito, itong axis na ito is yung thickness ng middle na barrier. So from zero thickness to increasing thickness. Pag zero thickness, syempre may splitting, diba? Kasi nag-interfere talaga sila. Pero habang pinapakapal niya yung barrier, palit ng palit yung splitting, yung energy levels. Until dumating siya sa point, okay, na kung saan okay, yung splitting ay, anong tawag dito? Hindi na siya mag-split, mag-merge na siya. Pero unity transmission pa rin siya. Pero as you increase the barrier thickness further, bababa na yung transmission probability. Okay? So itong point na ito na kung saan unity transmission pa rin siya, pero iisa na lang yung energy level, yan yung tinatawag na localization threshold. Okay? Kasi na-localize na yung energy ng particle dun sa isang point na yon. And from that point on, bababa na yung kanyang transmission probability. Okay, itong makikita niyong figure dito is just transmission, okay, as of nilagay sa logarithmic scale. Okay, so pareho lang yan pero it's just in the logarithmic scale. Sometimes other people find it useful na ilagay sa logarithmic scale, and sometimes mas madaling makita makita yung nangyayari pag hindi siya naka-logarithmic. Okay, tulad ng nandito sa letter A. Okay? Wednesday pa lang. Ha? Oh no. Wala pang mid-semester, Wednesday. On a Wednesday. Okay. Dito, anong ginawa dito? Pare-pareho sila ng width, pero yung third na barrier ay binabaan. At ano yung naging effect? Pag pare-pareho sila ng energy levels, pare-pareho sila ng barrier height, anong itsura? Dalawang peaks, di ba? Na both peaks ay unity transmission, right? Yan. Di ba? Ay, sorry, ito. Yan, pare-pareho, tapos dalawang peaks na unity transmission. Pero pag binaba mo yung isang peak, o binaba mo yung height ng isang barrier, anong nangyari dito? Yung lower energy level ay hindi na unity transmission. Bumaba na yung probability. Bumaba na yung transmission probability. Okay, pero yung second, yung higher peak ay unity transmission. Okay, so ano sa tingin nyo? Bakit nangyayari yan? Any idea? Paano nangyari yan? Mahirap nang ma-determine yung lifetime ng isang anong tawag dito? Yung full width at maximum isang peak. Yung second na peak, yung higher na energy level, madali makuha kasi one unity pa rin yung transmission niya. So all you need to do is kunin yung 50%, yung width niya at 50% transmission, right? Pero yung sa pangalawa, paano niyo makukuha yung width niyan? Nag-ano na siya. Na-merge na yung graph niya sa ano. So may technique na ginagawa dyan. Okay? And yung technique na yan ay deconvolution.
Okay, so basically ang gagawin niya is gagamit siya ng Gaussian peak at isi-simulate niya itong isang peak and then itong pangalawang peak niya. Okay? Okay, so meron kang Gaussian tawag dito. Gaussian approximation. Ito yung first peak and then yung second peak. So pag in-add mo supposedly yung dalawang peak na yun, magre-result yan dun sa peak na ito. Okay? Yeah. Okay. Now, through the convolution, alam niyo na itong peak na ito ay ganito yung shape. So pwede niyo nang makuha yung full width at half maximum niya. Hanapin niyo lang yung kalahati somewhere here. So pwede niyo na makuha yung full width at half maximum. So yung full width at half maximum ito ngayon is actually larger. Okay? Kumpara dun sa second na peak. Kasi dito, ang full width at half maximum niya mas manipis. Which means na yung lifetime nung unang nung lower energy level ay mas maikli. Diba? So, hindi siya ganun kadaling makita. Pero yung pangalawa, yung higher energy level, mas mahaba yung lifetime niya. And that is because yung higher energy level, di ba? Kasi bumaba na to eh. So ano bang probability ng electron na mag-tunnel with this energy level in comparison to this? Siyempre, mas mataas yung tunneling probability nito kasi mas malapit siya dun sa V naught. Right? Kung ano man yung energy level niya. Pero ito, mababa yung energy level niya, so mababa yung kanyang tunneling probability dahil mas malayo siya doon. Mas malayo siya dito. Okay, so it's mas mataas yung probability nito dahil mas mataas lang yung energy level niya and mas mababa yung probability ng transmission probability nitong electron with this energy. Okay, dahil malayo pa siya dun sa height ng potential barrier. Okay. And that's why yung higher energy level ay mas mahaba yung lifetime. That's also why. Okay. Okay. Any questions? Wala. Okay. So, dun pa rin tayo sa sa ang tawag dito? Propagation matrix. Okay. So now we're going to use yung technique ng propagation matrix. By the way, lahat ng nabanggit ko dito, hindi ko lang nabanggit pala ng maayos. Lahat ng mga yan ay easily solvable using yung propagation matrix. Okay? Yun lang. You begin with yung tatlong rectangular potential barrier na pare-pareho yung width. Okay? Then kailangan niyo lang i-design yung yung potential in such a way na pwede niyo baguhin yung middle barrier, yung width ng middle barrier. Okay, para panipisin or pakapalin. Okay? And para makita niyo yung nangyayari dun sa transmission. Okay, so now still with the propagation matrix, ang gagawin natin is we're going to estimate tawag dito yung delta function from the square barrier. Okay, rectangular potential barrier. Okay, so we start with this rectangular potential barriers, letter A, and we use kung anumang information ang alam natin dyan sa rectangular potential barrier na yan para ma-estimate natin yung delta function. Diniscuss na natin ito before. To estimate yung delta function, anong pwede natin gawin? Anong kailangan natin gawin? We let yung width approach 0, di ba? Tapos, yung height ng potential barrier, we let it approach infinity. Okay, anong implication ng pag pina-approach natin sa infinity yung potential barrier? In terms of sa wave function. Remember na yung wave function in general is expressed in terms of a complex function which is exponential I k x. And in yung k doon is, anong definition natin sa k? K is equal to square root of
2m E minus V naught over H bar. And mareretain natin yung complex nature nun if the energy is larger than V naught. But in this case, we're letting V naught approach infinity. So, ano ngayon ang mangyayari dun sa wave function? Magiging imaginary na yung wave function. So, yung K dun sa wave function ay kailangan natin palitan ng IK or kappa kung gusto niyo gamitin. Okay, so it will always be, yung wave function will always be a real function. Okay? Okay, at yun yung gagawin natin ng calculations. So, di ba sabi natin ipapa-approach natin sa V naught. Okay, so we let V naught approach infinity and we let L approach 0. Okay. Ngayon, yung K dito, so K2 tayo no, sa K2. Okay, so ibig sabihin yung K2 ay ipapa-approach natin to I K2. Or papalitan natin lahat ng K2 to I K2. And ang tawag dito, so define natin yung K2 as square root ng 2m E minus V naught over H bar. So H bar K2 is equal to 2m E minus V naught. So H bar squared K2 squared is equal to 2m times E minus V naught. So ano na to? So H bar squared K2 over 2m is equal to E minus V naught. And since we're letting V approach infinity, then yung V naught, okay, this implies now V naught will be equal to H bar squared K squared K2 squared over 2m. Okay. Okay. So, and then ang gagawin lang natin ng konti is i-rewrite lang natin to as K2 squared is equal to 2m V naught over H bar squared. Tapos i-multiply ko both sides by L. 2m V naught H bar squared times L. Okay. And yan ay magiging useful sa atin mamaya-mayang konti. Okay, so how do we use or how do we derive yung transmission probability gamit yung tawag dito? How do we derive the transmission probability for the delta function gamit yung transmission probability from the square rectangular potential? Alam ba natin yung transmission probability from the rectangular potential barrier? Alam ba natin o hindi? Transmission probability ng rectangular barrier. Yes. Yep. Transmission probability is equal to 1 over P11 squared. Good. And yung reflection probability ay P11 over P12 squared. Okay, good. So, kailangan natin yung propagation matrix, specifically yung elements na P11 at saka P12 in order to determine kung ano yung transmission probability at saka yung reflection probability. Alam naman natin ang transmission probability ng di ba, ng square potential, rectangular barrier. Okay, at ano yung transmission probability niya? It's P11. Ano yung expression ng P11? Ano nga ang equation niya? 4.64. Equation 4.64. Yun, dinerive natin to last time. If you recall,
P11 is equal to negative 1/2 K2 squared plus K1 squared exponential I K2L minus exponential negative I K2L over 2K1 K2 plus 1/2 exponential negative I K2L plus exponential I K2L. Okay, so we start from there. Okay, yung P1. So anong gagawin natin? Para i-approximate yung yung tawag dito, rectangular barrier. Ano yung first na gagawin natin? Siyempre, yung K2, lahat ng K2 ay i-replace natin by IK2. Kasi yun yung unang approximation eh. Yun yung unang change, di ba? We let V0 approach to infinity. Ang implication nun is that K2, lahat ng K2 ay papalitan natin ng IK2. Okay, so yung P11 ngayon becomes negative 1/2. Okay. K1 squared pa rin yan, di ba? Minus K2 squared. Okay. Tapos, exponential negative K2L. Ano to? K2L. All over I to K1, K2. Plus 1/2 exponential K2L plus exponential negative K2L. Next. So na-apply na natin yung V0 approaching infinity. So, yung ano naman, yung tawag dito, L approaching 0. Paano natin i-apply yun? Obviously, pag in-apply natin diretso dito, magsi-0 lahat. Diba? Patay tayo dyan. So, anong gagawin natin? Gamit tayo ng expansion. Ano yung expand natin? Knowledge. Right. Gamit tayo ng knowledge expansion. Ano pa? Yes, yung exponential, gagamitan natin ng Taylor series expansion. Right? Okay, so anong Taylor series ng exponential negative exponential K2L? 1 minus 1 plus, diba? K2L. 1 minus negative K2L. Okay, and so on and so forth. Okay, and then ito, minus K2L, ito ay 1. Okay. So wala na tayong pakialam sa higher order terms kasi anyway, magsi-0 naman yung mga yan dahil pinapa-approach nga natin yung L2 to 0. So ano mangyayari dito sa ibabaw? Kasi magsi-0 din yan eh. Diba? Dito sa ibabaw, meron tayong 1 minus hindi natin papa-approach sa 0 yun. Ganyan, sasama natin yun. Okay, ang mangyayari dyan is dito meron tayong negative. Ito ang ibibigay sa atin ito ay itong negative K2L, tama? Okay, at ang ibibigay sa atin ito ay K2L. Right? Kasi magka-cancel lang yung 1 sa kanila. Diba? Tama? Okay.
So this will give us P11 equals, wala na yung negative kasi magbabalik, kasi may negative K2L ka dyan minus K2L. So, doon na mapupunta yung negative. So, K1 squared minus K2 squared times 2 K2L all over I2 K1 okay, plus. Okay, anong ibibigay sa atin ito? So, plus ito. So, ito ay 1 plus 1, 2, and then itong K2L minus K2L ay 0. So this will be just 2 times 1/2. So plus 1. Okay. And okay, pag simplify lang natin yan, okay, paano natin i-simplify ito? Yung I, iangat natin doon. Pag inangat natin paglagay natin yung I sa numerator, magiging minus I siya. Right? Minus I, and then K1 squared, K2 squared, K2L, okay, cancel yung 2 kasi, yung 2 sa 1/2. So 2, K1, K2. Okay, so yan yung P11. Okay. Okay. Kailangan pa natin ng space. Okay, hindi pa natin in-apply in-apply na ba natin yung K2L approaching 0? Well, in some sense, in-apply na natin kasi hindi natin kinonsider na yung third terms dun sa series expansion, di ba? Pero meron pa rin tayong K2L dito, meron pa rin tayong L. Ayaw natin yung L na yan kasi gusto nga natin siyang ipa-approach sa 0. So how do we get rid of that? Okay, anong gagawin natin dyan? So, i-distribute natin. So, P11 is equal to 1 minus, okay? So, K1 squared, K2L divided by 2, K1, K2. Okay, so itong K1 squared magka-cancel dito sa K1 dito, at yung K2 na ito magka-cancel sa K2 na ito. Okay, so anong matitira? I K1L over 2. Tama? Kasi K1 squared, tas K1 dito, K2 cancel. So may K1 ka matitira, may L ka doon, may 2. K1L2 over 2. Okay? Next, K2 squared, tas may K2 dyan. So K2 cube, cancel yung K2 dito. So K2 squared over 2K1 times L. So minus K2 squared L over 2K1. Now, if we actually, ang gusto natin ipa-approach dito is K2L. Gusto natin ipa-approach yung K2L to 0. So, hindi pa pwede yan kasi K2 squared L yan eh. Pero ito, pwede na natin ipa-approach sa 0 yan kasi L is approaching 0. So, ito mag-approach lang sa 0. Okay, ito, hindi pa pwede natin i-apply directly. But recall na somewhere ay dinerive natin yung K2 squared L na yan. Dito. Oops, napunta pala siya dun sa ibaba. Ito, dinerive natin yan kanina. Right? K2 squared L is equal to 2M V naught over H bar squared times L. So, this becomes 1 minus or plus I, ano yun? 2M H bar squared V naught L, okay, L, ano ba? Over 2K1. Okay. So, magka-cancel yung 2 dyan. Okay, so what we are left with is 1 plus I M V naught L K1 H bar squared.
Okay. Isang step na lang. Ay, sorry. Kala ko mga estudyante yung maingay. Si Christian pala. Ano yan? Ha? Kasi di ba, K naught is equal to 2M V naught over K naught squared pala. Sorry. K naught. Ha? M V naught. K naught. Paano naging K naught yan? M V naught. Dinerive ba natin earlier? K2 Sandali, nawala ako dun paano naging ano yan? Paano naging K naught yan? Okay, sige. I-figure out ito later. Pero anyway, yan eventually will end up with P11 equals 1 plus I K naught K1. Okay. Oh. Walang 2. Yan? Oh, pero paano nangyari? Nilet niya? Constant. Dinefine niya. Dinefine niya sa constant. Ano? Hindi, yun yung trick na ginawa niya para tanggalin yung L. In-incorporate niya dun sa K-naught. Ano? Nakatulong kasi nawala yung L. Pero hindi ko alam, dimensionally consistent ba yan? MV not L. Kasi yung K mo is 2ME V naught, di ba? Over H bar squared. And actually, square root nga yan eh. Kaya nga iniisip ko kung bakit niya dinefine na ganyan eh. Anyway, okay, sige. Question. Okay, anyway, so you have this expression for the first element of the transmission probability ng delta function. Okay? Okay. So anong magiging itsura niya ngayon? So as you remember, yung transmission probability is ano define? T is equal to dito na tayo. T is equal to 1 over P11 squared. Pero ang P11 squared ay anong P11 squared dyan? So, equal yan sa 1 over 1 plus I K naught K1. Okay, and remember yung P11 squared na yan, it's P11 P11 star. Okay, so when you do the multiplication nito, okay, kailangan nyo palitan, kunin yung complex conjugate ng denominator. Okay? Okay, so you'll end up with E over E
plus h bar squared k naught squared over 2m. Apparently, dimensionally consistent siya kasi nakuha dito yung expression for the energy. H bar squared k naught squared over 2m. So ngayon, i-graph nyo lang yung transmission probability as a function of energy. So transmission probability as a function of energy. And what you'll end up with is this parabolic equation. Diba? Parabolic kasi. Okay? Okay. So for a, anong tawag dito? For a, tawag dito yung delta function. Okay, so from the square, anong probability ng ano? Anong transmission probability ng square rectangular potential barrier? Nalala niyo ba? Siguro gusto niyo ganyan din kasaya, no? Ha? Hindi tayo papatalo. Tataasan ko lang naman boses ko eh. Anong probability ng ano ng rectangular potential barrier? Nalala niyo ba? Hindi, yung shape. Hindi. For energies less than V naught, for example, ano yung itsura ng probability niya? No, hindi hyperbolic, di ba? Exponential, pag ganyan, bakit? Yun nga yung unang-una kong diniscuss. Well, actually, review lang. Diba? So, review. Sige, asan na ba yung ano natin? Ito ba yun? So, 101 ito. Ito. Yan. Yan. Alala nyo na? Di ba? So, ganyan siya. Ganyan siya. Exponential hanggang sa level ng V naught. And then, darating siya sa maximum transmission probability dito at some point, bababa, and then nakit ulit, di ba? Ganun. Ngayon, yung transition from V naught, from increasing V naught to decreasing yung width, ang mangyayari dyan ngayon, dito ko na iyan. So mangyayari is, from that anong V naught dito? Okay, anyway, from that transmission probability, okay, na ganyan, okay, mako-convert siya into this. Okay, as you let V naught approach infinity and L approach 0. So ganun yung mangyayari sa kanya. Okay, and you can also see this pagdating sa anong tawag dito, when you code yung propagation matrix. Okay, questions? Questions? Wala. Okay. Ano ang wave function ng freely propagating electron?
yung wave function ng freely propagating electron. Wave function. Wala siya. Hindi, wala talagang V. Kasi wave function na yung tinatanong ko. Hindi Schrodinger's equation na tinatanong ko. Wave function. So, and gawin natin time dependent. So, psi x yan. A. Yan na. Sulat ko dyan next. E. Parang elementary. A. E. Walang yan. Ayaw na sumulat. Sumuko na yung pen. Okay. E. Ha? Ano? E. Raised to I. K. X. Minus. Wala na to sa English alphabet. Omega. Yon. So this is for a freely propagating electron. Okay? Ayos. Binigay ko ito na question sa exam. Meron na kayong 1 point. Out of 1,000. any amount matters, diba? Okay, tawag dito. Of course, yung electron na yan, in reality, hindi naman talaga siya nagpropagate freely, right? Nakaka-experience siya ng potential. And in fact, yung potential na na-experience niya is periodic. Okay? Ano ibig sabihin ng periodic potential? Okay, so ang ibig sabihin ng periodic potential is that kung ang potential niya at position x, okay, is Vx, after some distance L, okay, after some distance L, it will have exactly the same potential. Okay, kasi periodic siya. Okay? Siyempre, hindi lang naman isang L yan, di ba? Kundi maraming L yan. So, lalagyan natin ng N dito to indicate na for any N. So first N, second N, third N, periodic yung potential. Okay, pare-pareho yung itsura ng potential. Okay, ito yung isang example ng periodic na potential. Okay, so yung potential is the same, okay, and nag-shift lang by L amount yung potential na yan. Okay? Okay, now ano na ngayon ang mararamdaman ng electron diyan? Okay, definitely hindi na siya freely, hindi na ganito yung expression na makukuha niya. The expression ng wave function in that case also has to be periodic. Di ba? So dapat meron tayong wave function that has also a periodic na property. Okay, now to do that, okay, so ibig natin sabihin is that if we have a wave function which is given by psi of x, dapat after L, okay, after length L, yung psi of x na yan will still be equal to psi of x plus L. In fact, psi of x plus NL. Okay? So we're going to introduce, ang gagawin natin is mag-introduce tayo ng function na u which has exactly that property, u, x, and L. Okay? At i-incorporate natin yan dun sa wave function natin. So ux plus maglalagay tayo ng phase. Ano ibig sabihin ng phase? Ito, yan yung phase. Eh. So phase ng wave function. Okay? So exponential I k
Okay, exponential ikx. Okay, so ibig sabihin, if we shift this by L, okay, so ux plus L, this will give us x plus L. Okay, pero dapat equal lang din siya sa u of x exponential ikx, which means na exponential ikl must be equal to 1. Right? Diba? Kasi u of x, psi of xl is equal to psi of x. Ito yung psi of x natin. Pero ang psi of xl is u of xl. Pero sinabi natin na u of xl ay equal lang sa u of x. Ngayon, ito, exponential ikx plus exponential ikl. So, in order for these two to be equal, dapat yung exponential ikl must be equal to 1. Ayos, so yan yung ano natin, yan yung magiging phase natin. So yan yung shift, okay, from one position to the other. Now, ang gagawin nating approximation dito is this. So instead of sa ngayon medyo mahirap pang kunin yung ano, 'di ba, yung transmission probability nung ganyang klaseng potential kasi hindi pa natin pinag-aaralan yan eh. Pinag-aaralan pa lang natin square, rectangular potential barrier, ano pa? Square well, delta function, 'di ba? Okay, ang pinakamadali siguro is delta function. So, we're going to approximate itong function na ito, itong potential energy na ito with this tawag dito, potential barrier. So, we're just remodeling yung natin. Okay, so now each barrier ay merong transmission. Okay, so may transmission na A dyan, and may transmission na C dyan, transmission amplitude, and then dito meron ding tawag dito reflection amplitude, and then ito ay meron ding reflection amplitude. And we can relate yung mga amplitudes na yan using yung propagation matrix. Okay, so yung relationship ng mga yan ay A, B is equal to exponential IKL C. Okay, bakit exponential IKL? Kasi yung difference nila in distance is L. So ibig sabihin yung wave function is free within this region, di ba? And yung tawag dito ay yung wave function is exponential IKX. Okay? Pero dapat nagde-decay yan. So ibig sabihin negative IK dapat yun. So L, yung length ng distance between these two. Ito tsaka yan. L yung distance na yan. So negative IKL. Okay, so pero alam din natin ang AB is equal to yung propagation matrix natin CD. Okay, which means na dapat itong dalawa ay magiging equal sa isa't isa. At para maging equal sila sa isa't isa, so yung propagation matrix minus identity matrix yan. Kailangan nyo maglagay na identity matrix yan. Exponential IKL. Okay. CD must be equal to 0. Okay, so ano tong matrix na ito? This is just P11 and identity matrix nga siya, no? So yung first element is 1 exponential negative IKL, and then this is P12 minus 0. Tapos ito ay P21 minus 0, and then ito ay P22 minus exponential negative I. Okay, so yan yung propagation matrix minus yung exponential IK, negative exponential IK. Okay, so we can do yung expansion na yan. We can expand that. Okay, and ang tawag dito, pag in-expand natin yan, what do we have? So ang ibig sabihin expansion, multiply natin to minus yung product niyan, right? So P11 minus exponential negative IKL, P22 minus exponential negative IKL, minus P12
P21 is equal to 0. Then we have P11, P22, plus P12, P21. So P11, P22 minus P12, P21. Okay, and then ito, P11 times ito, and then P22 times ito. Okay, so minus P22 exponential negative IKL minus P11 exponential negative IKL, and then itong exponential IKL times exponential IKL. So plus exponential negative I2KL is equal to, lahat yan ay dapat equal sa 0. And since P11 is equal to P22 star at saka P12 is equal to P21 star, so pwede natin i-rewrite ito, pwede natin pagsamahin yan, yung dalawa na yan. Okay, so we'll end up with, okay, so gagawin ko, pagsasamahin ko na to, no? And then ito. So we'll end up with exponential negative I2KL minus 2 P11 exponential negative IKL is equal to negative P11 P22 plus P12 P21. Okay, but this is nothing but yung propagation, yung determinant ng propagation matrix. Okay? Okay. Now, yung determinant na yan, okay, is equal to 1. Alala niyo yung conditions ng determinant before? Yung determinant na yan is equal to 1 only if yung K is real. Okay? So yung determinant ng P is equal to 1 only if K is a real number. Okay. So, anong tawag dito? Dapat exponential negative I2KL is equal to 2, minus 2. Yung real component lang ng P11 exponential IKL is equal to negative 1. Okay? We replaced yung determinant ng P with 1 and then kinuha lang natin yung real component ng P11. Okay, and alam natin na ang exponential IX is equal to cosine X plus I sine X, minus. So ito minus. Mali yung nakasulat sa book. Okay, so dapat exponential IX yun. Negative IX. So we will end up with cosine 2KL minus I sine 2KL minus 2 real component ng P11 cosine ng KL minus I sine KL. Okay. Is equal to negative 1. Okay. Ano yung imaginary part dito? Ito at saka yan. Okay. So yung imaginary parts lang, sine 2KL minus 2 real, remember yung multiply natin yan dyan, 2 real ng P11 sine KL, dapat yan ay 0. Okay? Kasi wala ka namang imaginary component sa right hand side, di ba? So dapat equal yan sa 0. And yung real component ay cosine 2KL asa na? Minus 2 real P11 cosine KL. At yan ay dapat equal sa negative 1. Ayos.
Pwede na nating i-factor out yung cosine KL, di ba? Wait. Okay. Okay. Sorry. Galing dito, yung sine 2KL ay susulat ko as 2 sine KL cosine KL minus real P11 sine KL is equal to 0. Cancel yung sine KL na yan. Ang matitira ay cosine KL is equal to real part ng P11. Okay, which means na ang real part ng P11 must be less than yung absolute value ng real part ng P11 must be less than or equal to 1. Ang ibig sabihin din yan is between -1 at saka +1 yung real part ng P11. Bakit? Kasi yung cosine KL, ang range niya ay between -1 at saka +1. Right? Right? So, pag ginraph natin ito ngayon, yung tawag dito, anong tawag dito? Real component. Ano bang real component ng P11? Nalala niyo yung P11 para sa delta function? 1 plus I K0 over K1, di ba? Okay. O, kayo nga nagsabi kanina na K0 is equal to ano, di ba? Right? Yun. Yun na nga. Anyway, pag ginraph niyo yan, okay, yung graph niyan yung curve. Yung black na curve, yan yung black na sinusoidal curve. Yan yung graph ng real component. Okay. Pero, dapat ignore nyo lahat ng values exceeding +1 at saka -1. Kasi, di ba, yung cosine cannot exceed -1 at saka +1. Right? Right? So, ang i-consider nyo lang ay itong mga values na nandito. Okay? Between yung regions na yun. So, ano yung ano na yun? So, halimbawa, from here, ito yung intersection niya sa upper, and then may intersection dito sa lower. So, yan lang region na yan ang i-consider ninyo. Okay, then dito, meron siya intersection sa lower with -1 and then the intersection sa upper sa +1. So, yan lang yung region na i-consider ninyo. And same as here. Okay, dito. Okay, so makikita nyo na nagfo-form ng bands. Okay, and remember na ito ay K1L, yung x-axis, and K1L is nothing but yung energy. Okay, nung ano. Pwede nyo i-translate yan into energy. So these are energy bands. Okay, and makikita natin if it satisfies yung -1 tsaka +1 na condition, okay, magpo-form ka ng energy band. Otherwise, in between, walang energy band. Anong meron ba dyan sa energy band na yan? Ibig sabihin, particles can exist within that region. Outside of these regions, particles with those energies do not exist. So you have, anong tawag dito? Band gaps. Okay, so ito ay isang band gap, yan ay isang band gap, yan ay isang band gap, and so on and so forth. Kasi ito yung increasing na energy. Okay? Now, 7:30 na pala. Mabilis lang. Saan tayo nag-start? Saan natin sinimulan itong discussion na ito specifically? In-assume kasi natin na merong periodic na potential. If you have a periodic potential, then you will form these band gaps. Okay? Okay? At yun yung ito-try nyo i-achieve pagdating sa coding. Kasi, di ba sabi ko sa inyo yung rectangular, yung tawag dito, yung matrix.
propagation matrix for n barriers. Diba? Okay, makikita nyo na as you increase the number of barriers, magpo-form din siya ng energy bands. Okay? Katulad ng pag-form. Okay, so sorry sa pag-extend, pero kasalanan ni Aladdin yun. Naninisi na ng ibang tao. Ano yan? Ha? Oo nga, na-record. Pati yung